nabalitaan niya kung kanino mang mga chismoso. Mag-iisip yung bata, kahit nabaampun ako, talagang mahal na mahal naman ako ni Papa, ni Daddy, mahal na mahal naman ako. Ano naman ang diferensya nun? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. It's always nice to be seeing you once again. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, and we are shooting this para po sa mga baguhan na ginagawa rin sa Usap-Usap University. Tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preachings, mga sermon, mga debate. Pero this particular one is a compilation. Actually, ito ay binigay sa atin ng ating staff. And ang nakompile nga po, ang topic actually is related po sa mga past video reactions natin. At para po sa mga taga-subaybay na natin, and maraming salamat po. We are very close now to 184,000 subscribers po. At syempre dito sa U3, kami po ay thematic. So ibig sabihin po, nakadepende po sa kumbaga parang flow or paksa. Ano po? And still related with family. Ayan, dahil syempre sa ating lipunan, tayo ay family-oriented. Ang topic however na ating bibigyan ng reaction, I would honestly say mga ka-U3, it's my first time hearing sa isang preacher na mag-discuss about the idea of pag-aampon. Syempre yung ating ideya ng isang kumbaga family, yung isang nuclear family, it's biological, no? Yung nanay, yung tatay, anak talaga nila, no? Sa kanilang tugo at laman, ang kanilang anak. Pero ang reality po, syempre, mga ka-U3, marami po sa ating society ngayon, hindi talaga biological, pero they are treated as real children. So, ano po bang masasabi ng Biblia tungkol po dyan? So, sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, obviously, hindi ako preacher, and obvious ba, isa lamang po akong hamak na video reactor. So sana ay maintindihan nyo na may mga parte po ang video na posible po akong mag-agree. May mga parte din po ang video na posible din akong hindi mag-agree sa akin pong napapanood. And like what I said, I'm just being neutral here. Hindi ako member ng MCGI. So if everything now is ready, bago ko po pala makalimutan, please click like. Ayan, so ibig sabihin po niya, nare-recommenda nyo ang ating video sa mga viewers po ng YouTube. And also share this link mga ka-U3 sa Facebook po, dahil marami din pong gustong manood ng Usap-Usap University doon. If everything now is ready, let us watch this video together. Sabihin niyo po ako, let's go! That's a noble act. Hindi ko pinipintasan yung mga magulang na nagpapaampun ng anak dahil sa pagmamahal niya sa anak niya, pinaampun niya sa kinikilala niyang makapagpapalaki ng mas maayos at makapagbibigay ng pangangailangan ng anak. Gaya nga nung nanay ni Moises, yung talagang nanay ni Moises, hindi naman niya gusto na yung si Moises mawala sa kanya Kasi hindi niya kayang protektahan, may batas si Paraon na ipapatay ang lahat ng bata. Pinamigay niya, pina-adapt niya. Actually, hindi nga niya pina-adapt, pinaanod niya sa ilog para wag mapatay Natsyempo naman kinuha ng anak na babae ni Paraon out of compassion. Wala tayong tutol dun sa pagpapa-adapt ng anak under certain circumstances. Pero kung nasa iyo ang kakayahan na palakihin ng anak, wala namang compelling reason para ipa-adapt mo yung anak mo. Pagkatapos pina-adapt mo dahil wala kang pagmamahal sa anak mo, napakalaking krimen sa Diyos niyan. Sa unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 8, ganito sinasabi, datapwat, kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung ayaw kandilihin yung kanyang sariling sambahayan, masamang tao yun. Pero kung halimbawa, hindi niya makandili, merong mga compelling circumstances na kailangan yung anak niya ipaampun niya, that is a noble act. Dahil yun din ang best interest ng bata. Kung mamamatay lang ng gutom sa iyo yung anak mo, o kaya mapapabayaan mo lang, bigay sa itapon mo sa basurahan, kagaya nung ginagawa ng mga walang pusong ama't ina, pa-adapt mo na sa mga taong makakalingap ng mas maayos sa iyong anak. Ang Diyos ang nagpapangyari ng mga bagay na mabuti sa lupa. Nasa 9:24 yan ng Jeremias. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagsasagawa sa lupa ng lahat ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran. Kung ang Diyos ang nagpapangyari, as His name implies in Hebrew, the name of God implies that He is the one who causes things to become.
Kaya maiintindihan natin na ang una nating dapat hinga ng giya o ng patnubay ang Diyos. Bago kayo mag-ampon, manalangin kayo sa Diyos. Hingi kayo ng guidance sa Diyos na matapat sana kayo dun sa batang lalaki na matino at mabuti. Pero kung halimbawa nakakuha kayo ng ampon na medyo matigas ang ulo, alam nyo ang isang paraan para yung katigasan ng ulo ng bata ay mapalitan ng pagiging isang masunuring anak, yung makakilala yung bata ng salita ng Diyos. And at that point, we may offer our services freely. Meron kaming mga training sa mga bata. You can bring your children to our worship services wherein natuturuan ng mga bata ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Natuturuan ng mga aral na nasa Biblia. Kahit na gaano po katigas ang ulo ng isang tao, pag kumilala sa Diyos, bubuti po ang taong yon. Okay, before we continue mga ka-youth, very interesting lang. Doon po sa idea ng pag-i-introduce ng aral ng Diyos, I wonder, is there a particular age mga ka-youth para po masabi na mabasbasan, kumbaga, mabautismo ng isang bata? Dahil alam po natin yan, nasa iba pong mga reliyon, especially sa Katoliko, if I'm not mistaken. Although, alam niyo na po yung mga ka-youth na I was never brought up in a Catholic household. Pero what I know is merong pagbibinyag sa mga baby. Maliit pa lang, binibinyagan na, di ba? Parang binubuhusan ng kaunting tubig, something like that, ng pare. Pero I wonder, sa mga members po ng MCGI, ano po yung doctrine about that? Like, meron po bang particular na age? Ito na yung age na at least merong discernment. Ayan, meron ng alam sa kung ano ang tama at mali, something like that. For example, sa mga recent po na mga balita, like po nung sa juvenile po na mga delinquents natin, sa atin pong batas, diba, meron po tayong idea ng discernment na kung saan itong bata at this particular age, he already knows what is right and what is wrong. And of course, during the time of Kiko Pangilinan, this was increased a little bit para hindi maparusahan ng kriminal ang mga minor de edad. Pero syempre, sa ating balita po ngayon kay Robin Padilla, ang kanya pong gustong ipasa na panukala ay parusahan at age 10 naman po. So, doon po tayo sa idea, at least according to the Bible, ano yung edad na may kakayanan na ma-determine ang tama at mali at may siguro ma-individual na free will to decide that he or she would accept God or the teachings of God, something like that mga ka-youth. Dahil ito nga po ang sabi ni Brother Eli, importante na maturuan ng aral ng Diyos ang isang ampon ng mga ka-youth. Ba't ko po sinasabi ito? Ako po kasi ang pinakamatigas ang ulo sa 8 magkakapatid. Lahat ng kapatid ko nagpupunta sa worship service, nagpupunta sila sa pagsamba. Ako lang ang hindi. Dahil lumaki po ako sa isang sambahayang hindi sa aking sambahayan din. Nandun ako sa aking auntie na Katoliko. Pero nung ako po'y magkaisip, bagaman ako ang pinakamatigas ang ulo sa lahat ng magkakapatid, nung ako'y magkaisip, nagkaroon ako ng panibagong pananaw sa buhay nung kumilala ako at sumampalataya sa Diyos. I'm making myself as an example. Nung magkaroon ako ng pananampalataya, sa awa at tulong ng Diyos, nabago po ang aking katigasan ng ulo. Maraming salamat sa Panginoon. Hindi rin po maiwasan actually sa mga ampon na mag-misbehave. Although, syempre, kahit na biological nga na anak, nagmi-misbehave nga. Meron akong isang actual na experience mga ka-youth that honestly kinda hurts me. Dahil po, itong aking pong naging kapitbahay dati is meron siyang ampon at ang sinasabi niya, this ampon is like 8-9 years old po nung maalala ko. What I don't like hearing is because itong bata nga po ay ampon kapag nagagalit. Kaya sabihin natin, may masamang ugali o masamang ginawa yung bata nga po na inampon nila. Sakit lang ng ulo ang binibigay mo sa akin. Dahil ka, pasalamat ka kasi ampon ka lang. Something like that. And para po sa akin, it just doesn't sit well with me na paulit-ulit pinapamukha sa bata na wala siyang mapapala, wala sanang kukuha sa kanya kundi dahil sa mga umampon nga sa kanya. I'm not so sure mga ka-youth, pero I don't think that's the right approach. Na isusumbat mo ang isang bagay sa isang bata na wala naman talagang kapangyarihan o control ang bata sa kanyang pinagmulan, di ba po? And then always reiterating to the child na she is supposed to be worthless, So, ano pong comment niyo sa mga gano'n naman po ng mga magulang na nag-aampon mga ka-youth? But anyway, going back here, of course, Brother Eli is sharing to us great wisdom patungkol nga po sa isang topic na I would say hindi pinipreach, hindi discuss in public mga ka-youth, at least especially po sa mga preachers. So anyway, let's continue here. Unang-una, meron tinatawag sa Bibliang age of reasons. Maging sa babae, may tinatawag na
flower of her age. Binabanggit yan sa unang Korinto 7:36. But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will. He sinneth not, let them marry. Meaning, pag dumating na yung age of reason, yung flower of her age, pwede mo nang pahintulutan yung anak mong virgin na mag-asawa. Most crucial decisions in life are understood after passing the flower of age. Meaning, para sa isang halaman, pag nagpa-flower na, magbe-bear na ng fruit. Ibig sabihin, lagpas na siya doon sa childhood, nasa adolescent period na siya. Kung kailangan nating sabihin na by force of circumstances na ang isang bata ay ampon, sabihin natin ito, hindi nung as early as possible. Hindi ganon. Sa Biblia, mayroong age of reasons na tiyak na mauunawaan na ng bata. Teenager. Sabihin mo man na siya'y ampon. After the flower of age, during the adulthood of a child. Pero halimbawa, sasabihin mo sa 10 years old, hindi pa kaya ng 10 years old mag-discern ng iba't ibang bagay. Dahil ba nabalitaan sa Tekla Chismosa dun sa kanto ni Aling Diana na siya'y ampun. Sasabihin mo na, oo anak, ampun ka nga Maglilinger yon sa thought ng bata. Hindi niya pa masyadong maiintindihan. It may cause him or her more harm than good. Maaaring magkaroon pa ng mga mental problems. Kaya mas maganda na let him grow up to adulthood in trust na he is staying with his legitimate parents. Maipapakita mo naman yun sa pagmamahal sa kanya. Tapos pag nakalagpas na siya dun sa age of reasons, adult na siya, sabihin mo man, prepared na siya, meron na siyang capacity makapag-isip. Tandaan natin, psychologically speaking, the thinking of a child is very much different from the thinking of an adult. Because as an adult, you can understand things which cannot be understood by a child. Iyon ang nasasabi ko. Si Moises, nung malaman niyang ampun siya, 40 anyos na siya. Ayan ang age niya na nasa Biblia. Nung malaman ni Moises na siya ay ampun, he's already 40 years old. According to the Bible. And that is in chapter 7 of the book of Acts. Mahaba lang pag binasan lahat. Okay, before we continue there mga kayuti, I'm a bit confused though dun po sa recent video because Brother Eli at first mentioned the word adolescent which is, alam naman po natin yan, past the phase of childhood, is yun na, nagbabago ng katawan, nagbabago ng isip ng bata. Brother Eli mentioned kanina adolescent and then later on in that video, he mentioned the word adult. So I'm quite confused because adult and adolescent, hindi po the same So ang tinutukoy po ba niyang age of reason or yung flower of her age is 30s, 40s after the age of majority, which is 18 years old po sa ating bansa? Or I have a feeling though na yung term na ginamit niya na adult, I think what he meant is the word mature. And alam naman po natin yan sa iba't ibang lipunan. Meron po tayong sociological term na tinatawag na rite of passage, which is around different cultures. Ito ang transition, isang seremonya na kung saan nagbibigay ng distinction sa isang dating bata na considered na sila na parte ng society na dahil meron silang reason, logic, and discernment mga kayo-three. And in a way po pala, itong nasabi ni Brother Eli, very much related to what I mentioned earlier about the idea nga po, parang nasagot din ni Brother Eli and I'm happy about that. Yung idea nga po na kung kailan masasabi natin na isang bata ay may kakayanan ng mag-isip sa mga bagay-bagay, meron na siyang kumbaga mental faculties in understanding the complexities of kumbaga social and familial relationship. Kung kukunin natin sa Biblia, hindi naman ikinahiya ni Moises na siya'y ampun. May pag-angaampun naman sa'yo prinsesa ng Ehipto. Ba't naman mahihiya kang ikaw ay ampun? Ampun nga ako, pero tinan mo naman na nag-ampun sa akin, binili kong BMW. Ano naman ang ikahihiya mo kung ampun ka? At wala kang dapat maging sentimiento. Siguro kung nalaman mo man, pinamigay ka ng magulang mo. Kaya ipinamigay kay gusto niyang magulang mong nakikita niyang itong mga taong pinagbigyan niya mamahalin ka ng totoo, lalo mo naman dapat mahalin yung magulang mo na pinamigay ka dahil napakaganda, nagtiis siya. Para yung nanay ni Moises, maraming tiniis yung nanay ni Moises na mga damdamin na
just to see Moses safe. Para makita niya lang na ligtas yung kanyang anak. Meron ba tayong mababasang masamang ginawa yung anak ni Paraon? Meron bang biblical verse na nagsasabing, nanloko yung nanay-nanayan ni Moses, pinakilalang siya yung anak niya si Moses, di naman pala, nanloko siya. At si Moses naman nagdalamhati naman at naglublob sa ilog dahil nung malaman, ampun pala ako. Walang ganon. Walang ganon. Ito'y pangyayaring bumuo ng isang napakagandang kasaysayan ng sangkatauhan sa Biblia, ang kasaysayan ng pag-aampon. Sa isang ampon, nanggaling ang isang pagkatao na lalaban sa isang imperyong malupit. Yan si Moises. Sa isang ampon, nanggaling ang isang pagkatao na tutubo sa buong sangkatauhan. Tandaan ninyo, si Kristo'y lumaking ampon ni Jose, mga kababayan. At ang Diyos man sa kanyang kaawaan, kahit na tayo naging biktima ng panluloko ni Satanas, at kahit na tayo naging mga alipin ni Satanas, pag nagbalik loob tayo, inaampun niya tayo bilang anak. At pag tumagal at nasubok ng Diyos ang ating katapatan, kinukonsidera niya na tayong hindi ampon, kundi mga tunay na anak. Basahin natin ang 2 Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at ang kalikuan, o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. O dating hindi bayan, dahil sumasamba sa Diyos-Diyusan, dating nasa kadiliman. Pero sabi ng Diyos, magiging sila'y aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kung sa umpisa ng proseso ng pananampalataya, sinusuguan tayo ng spirit of adoption sa ating puso, para kilalanin tayong mga adopted children of God. Pero as time goes by, kung sumunod tayo sa gusto at kondisyon ng Diyos, na humiwalay tayo sa kadiliman, humiwalay tayo sa masama, humiwalay tayo sa mga Diyos-Diyusan, sabi ng Diyos, ako'y magiging inyong ama. Sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So yung pag-aampon, it ends up to being a true child of that person who adopted you. Walang dapat ikahiya ang nag-ampon, walang dapat ikahiya ang inampon. Saan mang area of life, karangalan mong may umampon sa'yo. Karangalan ko na inampon ako ng Panginoong Diyos, kahit na ako'y makasalanan. But regarding this topic, mga kayuthi, of ampon, naalala ko po noong 25 years ago, I'm not sure if you still remember, which was unusual, arsikola na patalastas, na kung saan umuwi yung isang batang malungkot, and he was saying na siya ay tinutukso daw na ampon siya. Honestly, mga kayuthi, I am not sure, ano? Sa ating bang society ngayon, talaga bang tinutukso pa natin yung mga ampon? Maybe noong kabataan ko po, maybe noong 1990s when I was young. So it is quite strange na ginagawang pang-ridicule, pang-mock yung pagiging ampon. Dahil para sa akin, hindi po dapat na mangyari. Ano po? Unang-una, yung pagiging ampon ay hindi dapat ikahiya o ipagdamdam. Sa nagpaampon, sa umampon, hindi tayo dapat mahiya o tratuhin nating maliit yung isang inampon. Unang-una, tayo naman lahat ampun din, biblically speaking. Yep. Basahin natin yung aklat ng Roma. I want to read it in English sapagkat sa English nakalagay kasi yung word na adoption. Sa 8:15 of the book of Romans, it says, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption,
whereby we cry, Abba, Father. Sa Tagalog, ang sabi ron, sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapot tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup. Yung pagkukupkup dyan, yun yung adoption. Tayong tao kasi na lumaki sa kasamaan, nabuhay sa masama, dumadating ang panahon pagka tayo ay nagbalik loob at kumilala sa Ama sa langit na Diyos. Sinusuguan tayo sa ating puso ng Ama ng spirit of adoption. We are adopted children of God. Adopted, why? Because we were born in the flesh, we were reared in the flesh, at nabuhay tayo sa kasamaan. We are not worthy to be called the real sons and daughters of God. Kaya sa umpisa ng pagbabalik loob natin, tinatanggap natin yung spirit of adoption. Ako, I'm proud to be called an adopted child. If the one who will adopt me is the Father Almighty. In the same sense, kung halimbawa nabalitaan mo, adopted ka. Alam mo namang mahal ka nung nag-adopt sa'yo. What's the problem? So proud ka na, kahit adopted, ako tinan mo naman, naka-BMW ako. Meron dyan, totoong anak walang tricycle ako adopted, naka-BMW. Ano naman ang masama ron? Kung ako ang ampon, I will be proud. I will not feel humiliated dahil napatunayan nung nag-ampun sa akin na talagang sila responsible parents. Maybe they are more responsible than my biological parent. Ano po ang ibig kong sabihin dito, mga kababayan, mga kapatid? Nasa pagpapalaki yun. Nasa pagmamahal. Ano man ang mabalitaan ng bata, hindi mayuyumiliate yung bata, hindi parang maaapi. Kung naramdaman niya yung pagmamahal mo na sa kabila ng katotohanan, hindi mo sinabi sa kanya agad na siya ay ampun. Nabalitaan niya kung kanino mang mga chismoso. Mag-iisip yung bata, kahit na ba ampun ako, talagang mahal naman ako ni Papa, ni Daddy. Mahal naman ako. Ano naman ang diferensya nun? Base pa rin sa pag-ibig. Ngayon, yun namang nagpapaampon ng anak. Hindi ako kumporme na yung anak ay ipamigay. Kung magagawan mo ng paraang palakihin. Pero kung talagang by circumstances, kagaya ng isang babaeng 8 raw ang anak niya, iba-iba tatay. Talagang mahirap magpalaki ng walang tatay. Mag-isa ka lang, 8 palalakihin mo. Siguro, yung kanyang huling anak, pinapaampun niya dahil hindi niya na talaga kaya. Hindi naman masasabing na makabigat na krimen nun. Kasi miski sa Biblia, meron namang ganun Natatandaan natin yung naka-meet ng Panginoong Jesus na babae doon sa balon ni Jacob. Nung sabihin niyan, tawagin mo ang iyong asawa. Sabi ng babae, wala po akong asawa mabuti ka ang pagkakasabi mo dahil meron ka ng 5 asawa at yung nasa iyo ngayon, hindi mo pa rin asawa. Hindi lang niliwanag kung may mga anak itong babaeng ito, no? Pero most probably may anak ito dahil naka-6 na asawa Kung hindi siya baog, may anak siya. Kung halimbawa, dumating yung circumstance na yung babae hindi niya nakaya talagang palakihin yung kanyang mga anak. Ipinamigay niya yung 1 o 2. Ano naman ang masama ron? Pagmamahal pa rin sa anak yun dahil kung ang pinagbigyan niya ay nakita niyang mas makapagmamahal at mas makakapag-ingat, makakapag-aruga, makakapagpaaral na hindi naman niya kayang gawin sa kanyang anak, pagmamahal pa rin yun. Hindi natin mahahatulan agad na yun ay masamang gawa. Pero kung kaya mo namang paaralin yung anak mo, palakihin, meron ka namang means, pinamigay mo, yun ang criminal act in the sight of God. Kasi sabi ng Biblia, mas masama ka pa sa hindi sumasampalataya sa 5:8 ng unang Timoteo. Ako paampon ako sa mga tao na kumikilala sa Diyos ng Biblia. I agree with that, yung spiritual and psychological preparedness. Alam mo, sa Biblia kasi, to have a sound mind and spirit, kailangan
you are well indoctrinated with the doctrines of the Lord Jesus Christ, with the doctrines of God. Yung mga katuruan ng Diyos, pangunahin na ang pag-ibig, kaawaan. Basahin natin yung Mateo, Kapitulo 23, versikulo 23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dilibat ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Pero ang mga weightier matters of the law, yung katarungan, yung justice, yung equity, kasama na rin yung pagmamahal, at yung pagkahabag, yung compassion, at yung faith, which involve spiritual preparedness. Pagka meron kang faith sa Diyos, meron kang spiritual strength. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, meron kang sound mind and sound spiritual side of your life. Tama yun sa isang mag-aampon. Kasi kung ang mag-aampon halimbawa ay isang vicious person na ang ituturo lang sa bata ay bisyo, palalakihin ang bata sa isang violent environment, that will be to the detriment of the child. So kailangan talaga yung spiritual and mental preparedness, yung psychological preparedness of a parent. Gusto ko lang po mag-recap ng ilang mga punto na I really find interesting, and like what I said, this is something very new to me dahil hindi po ito usual, ano? Honestly mga kayuth, this is something very related to me. Ang akin pong mga magulang, actually hindi lang naman isa eh. In the past na may mga kinukup-kup din po kami na mga anak ng mga relatives po namin, na mga pinsan ko po, na syempre in the search of a better life and education sa amin po nakatira. Pero the one thing that stands out actually for me recently, this is around 11 years ago, is yung aming adopted na si Mylene. Ayan, inaalay ko po pala ang episode na ito dahil sadly po sa edad po na 7 namatay po siya ng pneumonia at other complications. I honestly hope that we could have done better. Pero ganun po talaga. Pero I don't remember us telling the child. The child probably may know, pero hindi ko alam kung talagang, kumbaga nagkaroon ng sit-down talaga na conversation with the child, telling the child that she is adopted or something like that. But she was really loved. Anyway, mga kayuthi, isa pa din po sa mga na-mention ni Brother Eli kanina. Yung sa ideya nga po ng ampon, ng pag-adopt, pagkukup-kup, is yung mga stepfathers is very similar on how God treated us then. Sabi nga ni Brother Eli kanina, it was written, na hindi tayo worthy to be real sons of God in a way. At maganda nga po yung pagkakasabi sa English kanina, meron talagang adoption na nangyari. Tayo ay inampon ng Diyos. And I think that was a really nice po na analogy, mga kayuthi. Of a would-be parent of an adopted child, very much needed. In that point, sang-ayon ako. Pero ang hindi lang binabanggit ng ating mga social workers at mga mambabatas yung dapat kasama sa spiritual preparedness and sound mind yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kung ako ay wala nang pupuntahan at gusto kong ampunin ang mga hindi naniniwala sa Diyos, gusto ko na lumaki sa kalye kaysa sa isang palasyo ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kasi lahat ng possible na kasamaan magagawa ng mga hindi naniniwala sa Diyos o yung walang pananampalataya. Biblically speaking, ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos ay masasamang tao. Nasa 2 Tesalonica Kapitulo 3 at versikulo 2, upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Siguro kung ako ang paaampon, magpapaampon ako sa magulang o sa isang pamilya na may pananampalataya sa Diyos. Faith is an extremely good factor of spiritual preparedness and psychological preparedness of an adoptive family or parent. Kaya unang-una siguro dapat tanungin natin kung naniniwala ba sa Diyos o kumikilala ba sa Diyos. Yun ang pananaw ng Biblia.
Although sa pananaw siguro ng tao, yung kanilang psychological test na ginagawa, tinitingnan nila if these people are psychologically sound in mind and spirit. As to the problems and issues with these children na in-adopt, syempre po, magkakaroon sila ng identity crisis, no? Isa po yun sa mga common po na mga issues. They would doubt, and they would have, for many, parang lifelong na mission nila sa buhay nila ang makilala nila ng lubos ang kanilang mga biological parents. For others, mga ka-youthi, doon po tayo sa reality lang ha. Pero meron din po ng mga sitwasyon, may mga biological parents na wala na. Talagang gusto nila i-cut off yung kanilang relationship doon nga sa kanilang anak na kanilang pinamigay, doon sa kanilang anak na pinaampon. So anyway, very interesting discussion mga ka-youth3. Hindi na-highlight ng iba, but I'm glad with these videos, Brother Eli emphasized yung isang importanteng patinga ng ating lipunan, ang pag-aampon. On the standards of humans. Pero sa akin, ang pinaka-best test of a psychologically prepared mind and spirit ay yung pananampalataya sa Diyos. Kasi pag may pananampalataya sa Diyos ang isang tao, hindi mo aapihin yung aampunin mo eh. Kasi matatakot ka sa Diyos eh. Ang Diyos kasi ang may utos na dapat tayong maging maawain sa mga fatherless, dun sa mga walang magulang. Sinasabi sa Aklat ng Awit, 68:5, ganito, Ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng bao, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Sa pananampalataya sa tahanan ng Diyos, ang Diyos ay tumatayong ama ng mga fatherless o ng mga ulila at hukom ng mga babaeng bao. Ang ibig ko lang ipakita, kaya ako binasa ang talatang ito, ang mga walang magulang, yung mga fatherless o mga ulila, ay pinoprotektahan ito ng Diyos. Kaya ang kanyang mga batas sa Biblia, makikita natin kung babasahin natin lahat, may special protection ang mga ulila at mga babaeng bao, yung mga fatherless. Gaya nung nababasa sa 1:27 ng Santiago at gaya rin nung nababasa sa Exodo at sa Deuteronomio at sa Levitico, na mga batas na nagbibilin sa mga tao ng Diyos sa Israel na maging mahabagin sila sa mga ulila, sa mga babaeng bao, sa mga naaapi, bibigyan nila ng share sa kanilang bukid, at yung 7 taong aanihin dun sa mga bukid, wag nilang kukunin, bibigay nila sa mga ulila at sa mga babaeng bao. At yung mga 10 na tinatanggap ng mga saserdotes Levitas, tuwing 3 taon, lahat ng 10 na yon ibibigay ang bahagi ng mga babaeng bao at saka mga ulila. Meaning, may mga batasan Diyos para sa mga ulila. Kaya kung ang isang mag-aampon may takot sa Diyos, mapag-aaralan niyang may malaking proteksyon ng Diyos para sa mga ampon o sa mga ulila o sa mga babaeng bao. Ibig ko lang sabihin, ang preparedness spiritually nanggagaling sa takot sa Diyos at pananampalataya sa Diyos on the part ng mag-aampon. Kaya siguro kung ako paaampon ako sa mga tao na kumikilala sa Diyos ng Biblia. Okay mga ka-youth, so dyan po tayo nagtatapos sa ating episode ngayon. And syempre, magsasabi naman po yung ating mga commenters po dyan sa baba, bitin, ano po. Pero like what I said, I have to give props to Brother Eli and the MCGI team for really, kumbaga, shedding light on a topic that is rarely, if not even discussed, ano po, ng mga preachers po sa Pilipinas. It's my first time hearing a kind of discussion on adoption, and I think it's very, very important. I also like how Brother Eli used the analogy that tayo din, we are all na mga adopted na children ng ating Panginoon dahil nga hindi tayo worthy to be real children of God. Very nice point mga ka-youth. And gusto ko lang po i-mention syempre, ilan po sa mga bagay na na-mention kanina, no? Kaunting recap lang. Nagustuhan ko po yung nasabi ni Brother Eli, yung mga bagay na kinakailangan natin ihanda sa ating mga sarili. Of course, no? Kabilang na kapag ikaw ay nag-ampon is yung faith mo nga po. Pero na-mention ni Brother Eli kanina yung iba't iba pang mga bagay katulad ng compassion. Although, honestly, I don't agree with him using the word pagkahabag dun po
po sa word na compassion. Miss Cara David would gladly interpret the word compassion as malasakit. Anyway, other things po na kinakailangan i-prepare no, sa ating mga sarili: justice, equity, ayan, kaawaan, and pag-ibig. Ayan, kinakailangan. Solido being a Christian na nag-a-adapt nga po. Meron na mention si Brother Eli na isa sa mga pinaka-dapat na i-prepare, syempre, is yung ating nga pong pananampalataya. Although, I may not totally agree with Brother Eli in saying na yung mga taong walang Diyos is totally masama na po agad. Naintindihan ko po yun dahil syempre, the Bible, which stands up for religion, would definitely say na tayo ay mabuti at ang hindi naniniwala sa atin ay masama. Pero like what I mentioned, this is with the assumption, of course, that morality only comes from religion, which is, if you look at history, mga ka-youth, especially for those who studied anthropology, we may realize na hindi necessarily ang religion ang only source ng morality. Of course, there's plurality. As we evolved, the idea of altruism and working together. And I've mentioned this also, mga ka-youth, in the past, many people who died for wars, for battles in the name of God. And last thing na gusto ko pong sabihin, no? Sa idea nga po na father to the fatherless, we get that God is the father to those na mga naulilan na nga po. Ano po yung ibig sabihin daw ng hukom ng mga babaeng bao, no? Very fascinating sa akin yung pagkagamit ng word na judge. But anyway, mga ka-youth, I could not, of course, repeat everything dahil I was giving my reaction in real time. Maraming salamat po sa inyong panonood. I would like to know, mga ka-youth, kaya kinakailangan mag-comment kayo para interactive yung aming comment section dyan. Meron po ba kayong alam na inampon o kayo ba mismo ay ampon? O kayo ay nag-aampon o umampon? Ayan, gusto ko pong malaman yung inyo pong mga karanasan. What are the challenges of it? And kayo ba ay kinutya kung kayo ay ampon? Dahil para sa akin, it kind of sounds strange, no? Na kukutyain yung bata dahil wala siyang tunay na mga magulang. I think it's just terrible. Anyway, salamat po sa inyong panonood. You can watch that video over there, that playlist, or mag-subscribe ka kapag ikaw po ay baguhan pa. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. You sing. Tanging naman ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo nga ay tinimon ng Diyos, magkapiling lang. Nakapiling siya. Okay, say thank you. Thank you. Thank you! Thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Bye!